Hi everyone! Tara, magluto po tayo ng chicken tinola. So, eto lang po yung mga ingredients ng ating tinola. Sa mga hindi po nakakaalam, kailangan lang po natin una, syempre, ng manok. Yung manok niya, yung slice niya, ang pinagawa ko dyan ay yung parang sa, medyo malaki lang po ng kaunti sa adobo cut. And then, kailangan mo lang din ng green papaya. Kung wala naman po kayong green papaya mahanap, pwede po ang sayote. Pero mas gusto ko po ang green papaya. Then, malunggay. Kung wala rin po kayong dahon ng malunggay, pwede naman po ang dahon ng sili. May nabibili din po na dahon ng sili. Masarap din po yun para sa tinola. Then, luya, sibuyas, bawang, at saka yung green chili or yung siling panigang. Naglalagay po ako nun sa tinola eh. At saka po, syempre, naglagay din po ako dito ng chicken cubes. So, ayan, kailangan lang po nating igisa ang luya, bawang, at sibuyas. Ang inuuna ko po talaga sa paggigisa dito ay yung luya. Yun po kasi ang natutunan ko sa aking nanay at sa aking lola. Para daw po yung amoy ng luya at saka yung lasa niya ay talagang lumabas at manuot. Kaya mas gusto ko. Tsaka hindi po siya masangsang yung lasa niya. Kasi ang luya po, pag iba yung lasa niya kapag hindi po ganun kaluto. Parang hindi ko maano. Basta yung iba kasi ayaw ng lasa ng luya. Pero dito, maganda siya kapag talagang natusta naman ng kaunti yung luya niya. Yung parang kulay golden brown na talaga siya bago mo ilagay yung bawang at saka yung sibuyas. So, isa-isa po ako maggisa niyan kasi yun yung natutunan ko sa kanila. Kasi siguro, yun yung gawain nila. Pero depende sa inyo kung ano po yung nakasanayan nyo. Pero para sa amin, luya po talaga. Kailangan po natin yan igisa. Isang kutsa po natin yung manok. Yung manok po dito, hindi ko po muna siya nilagyan ng tubig. So, isinangkutsa ko lang muna siya sa bawang, sibuyas at luya para po yung manok ay hindi lumansa. Yun po yun. Kasi minsan may nakakain talaga ako kapag kumakain ako sa iba na parang naaamoy ko yung lansa ng manok. Kahit may luya naman. Hindi ko alam kung bakit. Kaya hindi po ako madalas kumain ng tinola kapag hindi kami ang nagluto. Ayan. Pagkatapos ng pagsangkutsa mo, hinalo-halo ka lang yan para yung lasa ng mga tatlong yun ay manuot doon sa chicken. Hindi ko muna yan nilagyan ng tubig. Isasangkutsa ko muna siya hanggang sa yung sariling katas ng manok ay doon. Yun yung magtutubig sa kanya. Ganyan yung ginagawa namin. So, yan. Hinalo-halo ko lang po. Ngayon, sobrang lamig ngayon, no? Iba yung lamig. Kaya itong tinola, sobrang perfect niya ngayon. Kasi ang sarap pumigop ng mainit na sabaw habang malamig ang panahon. Kaya kung ako sa inyo, iluto nyo na din po ang ating tinola. Pwede naman din po ang sinigang kung ayaw nyo po ng tinola. Pero mas gusto ko po ang tinola sa ngayon. Kasi andyan naman po, meron po kaming yung malunggay pala. Hiningi lang namin yun sa may kapitbahay. Kasi ang dami nilang malunggay. Fresh na fresh yung dahon. Tapos yung sili, medyo ano na yung nakuha ko na tira lang namin yan sa ref eh. Nilagay ko lang no, kaya parang hindi pa siya ganun ka-fresh. Pero okay pa naman. Tapos yung papaya naman, binili ko lang yan sa palengke. Ang sarap talaga ng sabaw kapag ganito, no? Sobrang lamig kasi. Iba yung lamig niya. Nakakatamad bumangon sa umaga kapag ganito ang panahon. Tapos, after ko masangkot siya, naglagay po pala ako dito ng patis. Patis yung ginagamit ko, hindi asin, para yung lasa ng sabaw niya mas malinamnam. Tapos yun, halo-halin ko lang ulit, wala pang ano. Tsaka ko lang ilalagay yung sili. Wala pa yung sabaw. Sili. Tapos yung para yung lasa din nung patis natin o yung fish sauce ay talagang manuot din dun sa manok. Tapos yung sili, kinayat-gahit ko para yung konting anghang niya, manutit siya dun. Tapos saka ko na ilalagay itong papaya o green papaya. Tapos naglagay din po ako ng chicken cubes.
So, chicken cubes yung lalagay natin para mas malasa siya. Kahit hindi na ka na maglagay ng ibang mga pampalasa, okay na tong chicken cubes. Kasi yung chicken din naman, malasa din naman yan. Tsaka yung mga nilagay natin na ibang mga sangkap. Kagaya ng mga bawang, sibuyas, at saka yung garlic. Nagpapalasa din naman kasi yun. Tapos, lalagyan ko na siya ng tubig. Ayan, yung sa unang pala, ang gagawin mo, konting-konti lang din yung tubig para yung katas nun, talagang, as in yung sabaw niya talaga, yung kakatas siya ng, katas na katas talaga. Kasi pag dinamihan mo agad yung tubig niyan, parang tatabang siya. Ito, tansya muna hanggang sa makuha mo talaga yung yung gusto mong lasa ng sabaw. Konti-konti muna ako maglagay niyan. Tapos, tatakpan ko. Kapag kumulo na ulit siya at gusto mo pang lagyan ng sabaw kasi medyo malasa na yung lasa mo, pwede mo pa naman dagdagan. Ayan, pag okay na at luto na lahat, tansyado mo na yung lasa, yung alat, yung linamnam, okay na. Tsaka mo palang ilagay yung malunggay kasi ang malunggay mabilis lang naman yan maluto eh. Kapag nabasa lang yan ng kaunti na mainit na tubig, tinakpan mo, luto na agad yun. Kaya ganun lang yung ginawa ko dyan. Sobrang dali lang nitong lutuin. Kaya ako sa inyo, iluto nyo na ngayon, lalo't ngayong malamig ang panahon. Sobrang sarap humigop ng mainit na sabaw. So, yan lang po at maraming salamat. Sana po patuloy po kayo mag-subscribe sa aking channel at huwag din po kalimutan ang i-click ang notification para madali